Sa bahaging ito ng palatuntunang damdaming bayan, dito natin nakakapanayam ang mga kumakandidato para sa May 2025 senatorial election. At sa araw na ito, ang ating kasama kilalang kilala, taong lansangan. Ha? Literal, Lakay Raymond. Oo, pagdating ko sa Maynila, unang-una kong nakita doon sa kabaan ng Commonwealth Avenue. Sona of 1995. Hindi ko yung makalimutan. Anyway, mga kaibigan, naging party list. Hindi ko yung makalimutan yan. Ibig sabihin na halos magkaidaran naman kami ni magkaidaran kayo. yung ating aplikante ngayong umaga. No less than the former, dati na yung party list representative ng Bayan Muna, na former party list representative Teddy Casino. Good morning, Kong, at welcome dito sa DZRH. Good morning, Lakay Raymond, Ma'am Elaine, at sa lahat po ng nanonood at nakikinig, magandang umaga po. Salamat po sa pag-anyaya. Ayun, siguro. Simulan na natin. Kasi maiksi lang ang oras ng interview para sa mga aplikante. Siguro, kung Teddy, simulan natin, bakit nyo naisipan ngayong 2025 na sumabak dito sa senatorial election? Kasi kailangan, dahil sa nakikita natin, gustong palabasin na ang choice ng mamamayan ngayon ay kadiliman at kasamaan. Kaya tingin namin, kailangan bigyan natin ng better choice ang ating mamamayan. Hindi na yung lesser evil, kundi ano yung dapat at karapat-dapat. Kasi sa nakikita natin, ayan na naman, puro mga dynasty na naman, political dynasty na naman, puro mga artista na naman ang namamayagpag sa Senado, puro mga lumang pangalan. Pero ito rin ang mga nagdulot ng maraming problema sa atin, kaya hindi umuunlad ang ating bayan. So baka naman panahon na may iba naman na piliin tayo para sa Senado. At inaalay po natin ang ating sarili bilang alternative choice ng ating mamamayan. Kung alam naman natin, meron po kayong mga plataforma at gusto pong isulong. Pero ano po ba yung partikular na nagtulak po sa inyo para pasukin ang Senado? Kasi kayo po ay kongresista na dati. So bakit po senatorial candidate ang inyo pong gustong takbuhan ngayong 2025 election? Pwede naman kayong bumalik as party list representative. Isang problema kasi nakita natin, itong problema talaga ng monopolyo sa kapangyarihan ng mga political dynasties. Nakita ko na yan nung ako'y nasa House. Napansin ko, sa Senate ngayon, talagang masyado na ring talamak. Biro mo, may tatlong, if ever, next Senate, tatlo yung magkakapatid na may magkakapatid na tatlo na posibleng maging senador. May dalawa pa. All in all, siyam ang magkakapatid na malamang maihalal sa Senado. And then, I think, mahigit limang artista. Tapos yung mga dati na ring senador o yung mga kamag-anak ng mga dating senador, wala nang lugar ang taong bayan sa Senado. Kahit papaano, sa Kongreso, nandiyan naman ang ating mga party list representatives. So, well represented na yung naririnig yung boses. Mamamayan sa Kongreso. Bagamat paliit na rin ng paliit ang espasyo para dyan. Pero sa Senado, talagang halos wala. Kaya naisip, hindi lang ako, sa Makabayan po, 11 kaming tatakbo. At ito ay kumakatawan sa iba't ibang sektor ng ating lipunan. May kasama tayong manggagawa, may kasama tayong totoong mangingisda, magsasaka, totoong nurse, teacher, para bigyan ng boses ang mga karaniwang Pilipino na matagal nang hindi talaga nabibigyan ng boses at naipagtatanggol sa Senado. So para ako naman, sa mahabang panahon ko bilang aktivista, yan naman ang ating gawain. Kasi ang aktivista, pinaglalaban yung mga mahihirap, yung mga nasa laylayan. Kung naipaglaban natin yan sa lansangan, sa Kongreso, bakit hindi sa Senado? Isa dun sa Kong Teddy, isa sa mga nakikita nila lagi is yung, ito aktivista. Kumbaga, ano yan? Medyo yung experience nyo ngayon during the Marcos administration, hindi naman singtindi nung Duterte administration na hindi yan, CPP-NPA yan. Di ba? Paano nyo i-delineate yung ganun at saka para makakina ang grupo ng Makabayan ay talagang ang issue-based ang ating pinag-uusapan? Ang problema kasi nung panahon ni Duterte, yung aktivista
parang binigyan nila ng napakasamang kahulugan. Na kapag aktivista ka, rebelde ka na. Ayun. Kapag aktivista ka, NPA ka na. Mali yun eh. Sa mahabang panahon, marami ng mga reformang pang-ekonomiya sa ating bansa at pang-politika ay dahil sa gawain ng mga aktivista. Yung usapin ng pagtaas ng sahod, usapin ng reforma sa lupa, usapin ng pagpapababa ng presyo. Sino ba ang ipinaglalaban ang karapatan ng ating mga mahihirap kundi yung mga aktivista? So hindi ho dapat masamain yan. Ang problema nga, kulang na kulang ang mga aktivista sa gobyerno eh. Ang nandyan, puro negosyante, puro mga asendero ang nandyan, puro mga politikong korap. It's about time na yung mga, sabihin na natin, mga aktivista, yung mga radikal, ang mailagay sa pwesto. Kasi pag aktivista ang tinitingnan namin yung problema ng buong sistema eh. Hindi yung patsi-patsi lang. At ang pinaglalaban natin, pagbabago talaga sa sistema para sa masa. Hindi kayo kumakandidato pabor sa isang grupo, either business or political. Opo. Ang aktivista kasi, ang commitment niya sa yung karamihan ng mamamayan. At dito sa Pilipinas, ito po yung ating mga manggagawa, yung ating mga magsasaka, yung ating mga maralita, yung ating mga katutubo, and then yung mga sektor katulad ng kabataan, ng kababaihan, yung environmental issues, malaking bagay din sa mga pinaglalaban ng aktivista. Of course, yung fight against corruption at saka laban sa mga political dynasties. Maganda yung nababanggit natin yung salitang aktivista, Lakay Raymond. Bilang isang millennial kasi kong at yung sunod sa akin na henerasyon ay Gen Z. Kapag kasi sinabing aktivista, negatibo po ang dating nun sa kanila. So parang dapat mas malawak na pangunawa ang kailangan ng younger generation tungkol po dun sa salitang aktivista at maganda po na na-educate natin sila. Pero kung nabanggit nyo po kanila yung salitang reforma, isa po kayo sa alam naman natin na tinutuligsan ninyo, kritiko po kayo pagdating po dito sa intelligence and confidential funds. So kung gusto nyo pong pumasok sa Senado, ano po kaya ang pwede nating magawa para mabantayan na ang pondo ng bayan? Well, pagdating sa confidential funds, dapat yan tanggalin na. Kasi alam ni Raymond yan eh, mulat sa pool, yan talaga ang gatasan eh ng mga korap na opisyal. Nung una, sa military lang yan. No? Tandaan mo yung mga pabaon ng mga generals. Confidential funds, lahat ng galing yan. Pero kumalat na yan eh, pati yung mga civilian agencies ngayon. Nilulustay na rin ng confidential funds hanggang local government units. May kanya-kanya na ang mga confidential and intelligence funds. So talagang wag na dapat. At i-reserve na lang yan doon talaga sa mga ahensya na nagsasagawa ng mga secret intelligence information. Pero sa kabila niyan, kailangan pa rin pahigpitin yung pamantayan. Kasi nga, naaabuso eh. Ang nangyari, nung panahon ni Duterte yan, lumobo ng husto eh. From, I think, less than 500 million naging 4 na bilyon ang budget ng confidential funds ng Pangulo. And unfortunately, hanggang sa ngayon, ipinagpapatuloy ng Marcos administration yan. Mabuti na nga at natanggalan na yung Vice President, pero kulang na kulang pa rin. Marami pang kailangan tanggalin. Parang almost kalahati ng civilian agencies meron ng CIF na dati-rati 10 milyon. Ngayon, daang milyon. daang milyon sabi namin kaya nung nakita namin itong the last budget cycle, and good enough na napag-usapan ng gusto naman yun. So, kaya lang. Bumukol kasi Sobrang laki. Tapos, ginamit lang sa 11 araw. Panahon pa ng Pasko. Talagang mabuti naman at sa susunod na budgets may kaltas na, pero tingin ko marami pang reforms. Of course, yung pork barrel talagang ever since nilalabanan natin yan. Ang tindi rin ng dinagdag ng Kongreso ngayon at saka ng BICAM, 288 billion sa DPWH funds. Mapupunta yan sa projects ng mga congressmen, ng mga senador. At alam natin yung mga projects na yan, yan yung mga may kickback, yan yung mga may komisyon.
So dapat kontrolin din talaga yan. Alright. Kung Teddy, babalikan ka namin sa ating pagbabalik. Mabilisang sagot doon sa mga napakaraming mga mainit na usapin ngayong panahon na ito. In the meantime, 8:48 na ng umaga. Bakit ikaw? The DZRH Job Interview for 2025 Midterm Elections. Kilalanin ang Balik tayo sa Bakit Ikaw Job Interview ng DZRH. Eto na, balikan natin si Congressman Teddy Casino. Kung Teddy, isa sa mga mainit na usapin ngayon ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte at kabilang ang inyong hanay sa mga naghain ng reklamo. Bakit ito kailangan sa ngayon? Ang impeachment ay paraan ng pagpapanagot sa pinakamatataas na opisyal ng ating bansa. Presidente, Vice Presidente, mga miyembro ng Supreme Court, members ng Commission. Kaya dapat gamitin natin yan kapag meron talagang mga maling ginagawa atong matataas na opisyal na ito. At nakita naman natin si Vice President Duterte, particular yung aming complaint na hinihain, kaugnay nung paglustay ng 612.5 million pesos worth of confidential and intelligence funds. So kailangan niyang managot dito at ang paraan dyan ay through impeachment. So yun ang hinain natin at medyo nadismaya nga kami dahil napakabagal ng aksyon ng Kongreso. Pero kahit papaano, bago sila mag-recess, umusad, pinadala sa Senado. Ang problema naman namin ngayon ay Senado. So nadribble na kami sa Kongreso, nadidribble naman kami ngayon sa Senado. Napakahirap talaga magpanagot. Basta mataas na opisyal, ang hirap-hirap panagutin. Pero kapag barangay captain, pagkonsehal, 5,000 piso matatanggal sa trabaho May kulong pa. May kulong pa. Ito, milyon-milyon na, daang milyon na yung nilustay mo. Parang hirap na hirap yung mga dapat magpanagot sa mga opisyal na ito. May pambayad siya ng abogado si konsehal. Hindi lang abogado kasi iba. Ganun talaga pag nasa kapangyarihan ka. No, at lalo na yung ganitong mga political dynasties, yung antas na katulad ng mga Marcos at Duterte, yung mga tinatawag na untouchable. Kaya nga yung impeachment, yan yung isang measure sa Kongreso na 1/3 lang ang kailangan mo. Kasi talagang medyo pinadalian ng constitutional framers. Kasi alam nilang napakahirap kung i-require nila yung majority o 2/3 ng Kongreso ang magpapa-impeach. Pero ngayong na-impeach na si Sara Duterte, ang usapin na lang yung trial sa Senado, hirap na hirap pa rin tayong pilitin itong mga senador na umupo na at simulan yung hearing. Kung alam naman po natin na of course sila kay Raymond alam na alam to na ang stand ni Senate President Cheese Escudero ay hindi na muna didinggin ngayon ang trial kay VP Sara. Pero ano po ba ang sagot ninyo doon po sa sinasabi lalo na po ng mga supporters ng mga Duterte na ito pong hakbang na ginawa ninyo ay politically motivated po against Vice President Sara Duterte? Hindi po. Kasi ang katunayan dyan, meron talagang maling nagawa si Vice President Sara. Mali yung pinaggamitan ng confidential funds. Inilihim niya yung paggamit nito. Nagbigay siya ng mga peke, ng mga bogus na report sa Commission on Audit at sa Kongreso. And then, nung iniimbestigahan ng Kongreso, sinubukan niyang pigilin ito. Kung ano man ang sinasabing political motivation, kung wala namang winaldas na pera si Vice President Duterte, wala namang mangyayaring impeachment. But the fact that nakuha ng mahigit, I think 240 ang pumirma na congressman dyan, halos lahat ng congressman sa Mindanao pumirma din, ibig sabihin ganun kalakas ang kaso. So, in fact, sabi nga ni Vice President Duterte nung isang taon, I welcome the impeachment move kasi ito daw yung pagkakataon para sumagot siya na siya ay makasagot sa proper forum.
Ay bay, kahapon biglang nag-file nag-file ng petition sa Korte Suprema para pigilan yung impeachment. Yes, Kala ko ba gusto niyo malaman yung katotohanan? Ito, pattern ito kasi mula nung budget hearing ng 2023, talagang ayaw niyang sagutin yung mga tanong sa kanya hanggang sa umabot ng 2024, hanggang impeachment na yung ginawa naming paraan, ayaw pa rin humarap. Pero itong issue, would you agree, Kong Teddy, na dapat maging election issue itong impeachment na ito? Yes, I think it is the biggest electoral issue na pagdating sa senatorial candidates. Kasi sila ang uupo eh. At dapat ngayon pa lang, kahit pa paano, nabasa na nila dapat yung mga complaints, yung mga issue. Total, halos 2 taon nang pinag-uusapan nito. At dapat meron na silang posisyon. Kahit na initial man lang, no? At ipakita nila na talagang pananagutin nila ang Vice President kapag sa pamamagitan ng trial napatunayan. Tingin namin napakalakas naman ng kaso at dapat maging malinaw sa posisyon ng ating mga senatorial candidates. Pero we have to accept and admit na ang impeachment ay political process. Opo. Pero it is a political process, pero nakabata yan sa isang judicial proceeding. Kaya nga trial ang tawag eh. Kasi at public trial yan, kita ng buong mamamayan yan. Kaya pag nahalata din naman taong bayan na Moro-moro o biased yung isang senador, makikita mo rin naman yan eh. Kasi televised naman yan. Ilalahat naman sa publiko lahat ng ebidensya. Alright. Elaine? Sa akin naman la kay Raymond, wala na akong follow-up question doon kay sa impeachment, pero ang meron po kasi tayo isa sa ating mga viewers, listener, mukhang tahimik daw po ang inyong grupo pagdating sa issue ng West Philippine Sea. Ano po ang inyong masasabi tungkol dito at ano po ba yung stand ninyo dito sa West Philippine Sea, lalo na po sa mga, alam naman po natin yung mga aggression po dyan na hindi po matigil-tigil, lalo na po nitong ginagawa ng China, and of course nagkaroon pa rin po tayo ng issue tungkol naman dito sa allegedly mga espiya, mga Chinese spies na nakapasok sa ating bansa. Actually, mga 20 taon na natin ipinaglalaban yung West Philippine Sea. Napudpud na po yung ating mga sapatos sa kararali dyan sa consulate ng China. Ilang pagkilos na ang ginawa natin. Naging bahagi po kami ni Bayan Muna Congressman Nery Colmenares. Kami ang nag-file ng petition sa Korte Suprema para ibasura yung joint marine survey na ginawa ng China at ng Pilipinas noong time ni Gloria Arroyo. So kung track record ang pag-uusapan ay malinaw na malinaw, nilalabanan natin ang China sa kanyang ginagawa sa West Philippine Sea. Pero hindi natin sa paglaban natin sa China, hindi ho kami yung didikit naman sa US. Kasi alam natin, ang US may sarili ding interest dyan. At may iba silang away ng China. Kaya para sa amin, hindi dapat maka-China, hindi rin dapat maka-US, dapat maka-Pilipino tayo, makabayan tayo. And yung independent foreign policy, wag natin payagan na gamitin din yung, kung nilalabanan natin ang pagpasok ng China sa West Philippine Sea, wag naman natin payagan ng mga Amerikano na magtayo ng base militar dito sa ating teritoryo, maglalagay sila ng mga missile systems, at pag naggera silang dalawa ng China, tayo ang kawawa. Alright. Sa election system dito sa Pilipinas, Kong Teddy, ang lakas ng epekto or na influence, sabi nila, ng mga survey. Doon sa survey na lumalabas one after the other, actually, dati nga, sabi ko, dadalawang kumpanya lang ang naririnig kong nagsosurvey. Ngayon, ang dami na. Ngayon, paano nyo tinitignan itong mga resulta ng mga survey na ito? Especially yung grupo ninyo, speaking of numbers, wala doon sa winning circle. Ako, para sa akin, importante yung surveys dahil kahit papaano natatrack natin ang sentimento ng tao. Ang problema dito, dahil sa surveys at tinitwist yung interpretation sa survey, parang ang election ngayon lumalabas na sugal. Natataya ka dun sa siguradong panalo. Di ba? Minsan pag botante ka, yung liamado. Oo, parang sige nga, tataya ako dito kasi siguradong panalo at masaya ka kapag yung kandidatong binoto mo panalo. Pero hindi mo alam talo ka kasi magnanakaw pala
Binoto. Magnanakaw pala yung siguradong panalo. Kung titingnan ho natin, ang mga siguradong panalo ngayon, mga political dynasty, yung mga korap na politiko, yung mga artista. Pero ang pagboto, hindi ho sugal yan. Ang pinipili natin dyan, hindi yung siguradong panalo. Pipiliin natin yung tingin natin na kailangan ng ating bansa. Lalo na sa Senado, pipiliin natin yung tingin natin na kakatawan sa atin. Kakatawan sa tunay nating mga pangangailangan at interes. So, sana lang ang ating mga botante, bagamat titingnan nila yung survey, pag-aaralan pa rin nila sino ba yung mga kandidatong kakatawan sa akin. Ipinaglalaban ang pagtaas ng aking sahod. Pinaglalaban yung aking karapatang pantao. Pinaglalaban yung pagpapahusay ng serbisyo. Pinaglalaban yung monopolyo ng kapangyarihan ng mga political dynasty. Naghahangad ng makabuluhang reforma sa politika at ekonomiya. Yun pa rin ang sana maging batayan at hindi yung mga surveys. Hindi husugal ang eleksyon. Bagamat ang apelido ko ay Casino. Pero hindi po ako nagkakasino. Pero ang tagal nyo sa larangan ng activism, tagal nyo aktivista. Nagbago na rin ang panahon na dating Ferdinand Marcos, ngayon, Anak na. junior na. Relevant pa rin ba ang mga aktivista sa ngayon? Na kailangan, hindi lang sa Kongreso, kundi pati sa Senado ay dapat magkaroon. Relevant yan. Kasi kung wala yung mga aktivistang lumaban para sa demokrasya, para sa hustisya, siguro hindi napatalsik ang diktadurang Marcos. Baka hanggang ngayon, nasa diktadura pa rin tayo. Kung hindi dahil sa mga aktivista, hindi nasilip nung panahon naman ni Aquino yung pork barrel. No? At hindi dineclare na unconstitutional yung pork barrel at yung PDAF, yung DAP. Kung hindi dahil sa mga aktivista, yung napakarami mga katiwalian sa gobyerno, hindi yan malalantad at mababatikos. O yung usapin ng West Philippine Sea, ang mga aktivista ang matagal na nag-sustain ng laban dyan. At marami pang sa antas ng komunidad, pinaglalaban ng mga aktivista yung pagtaas ng sweldo sa isang kumpanya sa pamamagitan ng kanilang mga union. Sa mga sakahan natin, yung pinaglalaban yung mas mataas na presyo para sa ating mga magsasaka. Mga aktivista ang kasamang lumalaban dyan. Kaya para sa akin, ang aktivismo hindi nawawala Ano man ang sistema ng lipunan na nandyan, sino man ang nasa pwesto, importanteng may mga taong naghahangad ng mas makabuluhang mga pagbabago para sa karamihan at hindi lang para sa iilan. Ang lipunan kasi natin ngayon, alam nyo yung kanta ni Bambo noon na Tatsulok. No? Yung nasa tuktok, sila ang lahat, hawak nila kapangyarihan, hawak nila ang kayamanan. Pero ang trabaho ng aktivista, balik na rin yung tatsulok. Para yung karamihan naman ang mas nakakapamayani sa ating bayan. Ang pagtakbo sa isang national position ay matinding kailangan ng logistics. Paano nyo isusustain ito at ito, papunta pa lang tayo sa exciting part, ika nga. Dahil Pebrero pa lang, March, April, paano isusustain ng Makabayan Bloc ang inyong kampanya? Kami po ay sumasandig doon sa People's Movement o yung kilusang masa na tinatawag. So, kung papansinin niyo po, ang aming mga kandidato mula sa hanay ng manggagawa, may sa hanay ng magsasaka, sa hanay ng mangingisda, sa hanay ng maralita. Marami pong mga organisasyon ng ating mga kababayan sa iba't ibang mga sektor. At sila po ang inaasahan nating magdadala ng ating kampanya. At hindi yan mangangailangan ng bilyon-bilyon. Hindi kailangan mamili ng boto. Sa pamamagitan mismo ng mga kasapi ng iba't ibang mga sectoral organizations at yung kanilang mga network, inaasahan ho namin na maipapalaganap ang ating mensahe. Of course, yung social media, isang malaking venue din. Pero hindi namin kayang sumabay sa usapin ng TV advertising o yung mga billboards.
Doon ho kami sa baba. Doon ho kami, ang tao mismo ang magdadala sa amin. Lately, galing kayo sa Hong Kong, nakasalamuhan niyo ang ating mga kababayang OFW doon. Ano yung number one sentiment na ipinarating sa inyo? Ang ating mga OFW, yung feeling nila sila ay pinagpeperahan ng gobyerno. Kasi ang daming mga kinokolekta sa kanilang kung ano-anong mga bayarin. Dagdag pa dun sa binabayad nila dun sa mga ahensya, dun sa mga naglalakad. So ang panawagan nila bawasan naman yung kung ano-anong mga bayarin na pinapataw sa kanila. Pero mas higit pa dyan, karamihan talaga ng ating mga OFWs gustong umuwi. At sinasabi nila kung may sapat na trabaho lang sa Pilipinas, Na maganda ang kung kita. kikita lang kami, kahit hindi kapantay, kikita lang kami na kaya naming buhayin ang aming pamilya, may desenteng matitirahan at makakain, uuwi kami. Bukas na bukas din. Pero ang problema nga, dahil ang ating ekonomiya ay lugmok, dahil hindi umuunlad ang ating industriya, pati ang agrikultura ngayon, napipilitan silang mangibang bayan. So, kasama nila kami sa paghahangad na paunlarin ang industriyang Pilipino para lumikha ng trabaho dito mismo sa ating bansa, hindi sa ibang bansa. Alright. Ihabol ko lang kay Raymond. Nabanggit mo kasi kung napakinggan ninyo ang hinain ng ating mga overseas Filipino workers at ang inyo pong hanay, ang Makabayan Black, mayroon kayo pong mga kandidato na nagre-representa mula sa sektor ng magsasaka at sa iba-iba pa pong sektor mangingisda. Ano po ang pwedeng magawa ng isang congressman na Teddy Casino kung sakali pong maluklok kayo sa Senado? Pagdating naman po doon sa patuloy na problema natin dito sa mahal na presyo ng mga bilihin, unang-una na po dyan ang presyo ng bigas at ang problema rin po natin sa mga agri-products at mula po sa mga magsasaka na nahihirapan po sila na nagiging issue po dahil po sa importasyon. So ang nangyayari po, nalulugi sila dahil po dito sa issue ng importasyon na nag-i-import tayo samantalang mayroon naman tayong sariling produkto na atin. At gayon din po sa sektor ng transportasyon na meron nga po dito sa ang LTAP, ang grupo ng LTAP, ang sinasabi nila, wag nang taasan ng pasahe sa jeep bagkos ay gawa ng paraan itong patuloy na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo dahil dito naman daw po nababawi yung tataasan yung pasahe tapos babawiin din naman doon sa pagtaas na presyo ng produktong petrolyo. Ang hirap ng tanong mo. Pero kung susuriin natin, itong patakaran ng yung importasyon, no, yung liberalization yan no, na papayagan mo yung pagpasok ng napakamurang subsidized na mga agriculture and other products sa ating bansa. At ang epekto niyan, pansamantala bababa ang presyo, pero mawawasak ang sarili nating produksyon. Kasi hindi makakapag-compete. Kaya wasak ngayon ang sektor ng agrikultura. Hindi na kaya mag-produce kasi maraming mga magsasaka nalulugi dahil nga sa pagpasok hindi lang nung mga liberalized imports kundi yung mga smuggled pa. No? And then kaugnay naman ng presyo, usapin niya ng deregulation kasi dineregulate na natin ang presyo ng kuryente, dineregulate ang presyo ng gasolina. So ang mga may-ari ng mga at pinrivatize pa natin. So ang mga pribado may-ari ng mga malalaking kumpanya ng gasolina, ng kuryente, nakakapagdikta ng kanilang presyo at syempre, palaging gusto nilang kumita ng limpak-limpak. Kaya napakataas ng presyo ng mga bilihin sa ating bansa. Yung ganyang mga patakaran, no, yung trade liberalization, yung privatization, yung deregulation, ito yung tinatawag na neoliberal economic policies. No, na yan ay dinikta sa atin kapalit ng utang, na napakalaking utang na kinuha natin sa International Monetary Fund, sa World Bank, sa iba pang mga bangko. At yan ang kailangang baliktarin natin. No, sa halip na liberalization, kailangan natin proteksyon para sa sarili nating mga magsasaka, para sa sarili nating mga industriya, para ito ay tumibay, lumago, at kaya tayong pakainin at bigyan ng mga produkto ng sarili nating mga producers, hindi yung imported lahat. Kailangan matigil yung privatization. Pinrivatize na natin lahat Ang kulang na lang, hindi natin pinaprivatize, Kongreso at Senado.
Pero halos lahat mga ospital natin, yung sarili nating kumpanya ng langis, pinrivatize na natin. Pati yung mga highway ngayon, pinaprivatize natin, puro toll fees na yan. Kailangan ibalik ang papel ng pamahalaan sa pagpapaunlad ng ating ekonomiya. At hindi pwedeng puro pribado na lang lahat. Hindi pwedeng tratuhing negosyo lamang ang gobyerno at mga serbisyo ng gobyerno. And thirdly, yung deregulation. Kailangan talaga, lalo na sa mga batayang bilihin, nakabantay ang gobyerno. At kung may magsasamantala, kung merong yung profiteering na tinatawag, dapat mag-step in ang gobyerno para kontrolin ang presyo. So babalik rin natin itong mga neoliberal economic policies sa matagal na panahon nakasira sa sarili nating sa domestic economy natin. Well said, Congressman Teddy. At ito mo, Mukhang bilis mayroon na. Sabi pala sa'yo, tayo. mahirap yung tanong niya eh. May man on the street tayo, kay Raymond, magtatanong kay Kong. Mayroon po tayong kasamahan sa Val. labas na si Val Gonzales. Val. Val, mayroong magtatanong kay Kong Teddy. Sino yan? Hi, good morning Congressman Teddy Casino, Sister L at Raymond. Eto si Kuyang Rickson Ramirez ng Barangay Pinagkaisan Quezon City. Ano yung tanong po ninyo kay Congressman Teddy Casino? Anong batas po ba may papasan niya para mapababa yung mga bilihin? Kasi araw-araw po ang namamalengke. Oo. So, isang dahilan kung bakit napakamahal ng presyo dito ay napakamahal ng kuryente at napakamahal ng langis. No? At mahal ang kuryente, mahal ang produktong petrolyo dahil isang dahilan ay malaki ang buwis. In fact, yung value added tax, ang masakit sa value added tax, habang tumataas ang presyo ng kuryente, habang tumataas ang presyo ng langis, lumalaki din ang kinokolekta ng gobyerno. Kaya ang natutuwa kapag tumataas ang presyo ng langis at ng kuryente, bukod sa mga may-ari ng kumpanya ng langis at kuryente, ay yung gobyerno mismo. Kasi kumikita siya ng windfall mula sa value added tax. Pero Kaya, talo yung gaya ni Kuya na Mali. kasi sino ang magpapasan ng mataas na presyo? Ay di tayo, yung mga ordinary consumer. Kaya ang aming proposal po, tanggalin na natin yung value added tax sa langis, sa kuryente, sa tubig at iba pang mga batayang serbisyo. Dati naman wala yan eh. So tanggalin yung 12%. So agad 12% ang mawawala. Malaking bagay yan, no? At tiyak na medyo makakaalwan yung mga biyahero, yung nasa palengke, even yung mga producers, may impact ko kaagad yan. Pangalawa, kaugnay ng mga sa pagkain, yung usapin talaga ng pagpapaunlad ng sarili nating produksyon, lalo na sa bigas. Meron kaming proposal, mahigit 15 years na namin pinopropose, yung Rice Industry Development Act. Na sa esensya, sinasabi natin, buhusan natin ng sapat na pondo ang industriya ng bigas. Ang aming estimate 50 billion a year, siguro mga 5 hanggang 7 taon. Para talagang ma-develop natin yung mga irigasyon, ma-develop natin yung mga farms, teknolohiya, mabigyan natin ng sapat na subsidyo, production subsidies yung ating mga magsasaka. At pag nangyari yan, ang ating mga magsasaka mismo ang magbibigay sa atin ng mura at dekalidad na pagkain. So ito yung ilan sa mga proposals natin. Hindi na ho bago ito, matagal na natin itinutulak. Hopefully, pag tayo po ay napunta sa Senado, mas magiging malakas ang ating boses para ipatupad ang mga batas na ito. Val? Val? Okay, si Kuyang Rickson, may dagdag na katanungan po ba kayo? Satisfied na kayo sa sagot ni Congressman? Ay para naman pala, may mga nakahanda ng proposal itong si Congressman Castillo. Oh. Ayan, so Salamat. okay na daw. Salamat, Yung, Val. Thank you. Okay. Thank you. Quezon City, back to you, Raymond at Sister El. Alright, salamat Val mula dyan sa Quezon City. Alright, panghuli na lang Kong. Muli ang inyong Kong Teddy, panawagan, bakit ikaw ang aming susuportahan sa May 2025 senatorial election? Dahil kailangan po ang taong bayan naman ang nasa Senado. Kung ilang dekada na ang namamayagpag sa Senado ay ang mga political dynasties, ang mga politiko na kinatawan ng mga malalaking negosyo, ng mga asendero, ng mga dayuhang interes.
it's about time na ang interes naman ng ating mga karaniwang Pilipino ang maipaglaban doon sa Senado. Tayo po sa matagal na panahon na tayo ay aktivista, tayo ay journalist, yan po yung ating pinaglaban. At dadalhin po natin sa Senado ang pakikibaka ng mga manggagawa para sa pagtaas ng sahod at kanilang seguridad sa trabaho, ang pinaglalaban ng mga magsasaka na libreng lupa para sa mga magsasaka at sapat na subsidyo para sa pag-angat ng kanilang kabuhayan, ang pakikibaka ng mga maralita para sa pabahay, ng mga kawani ng pamahalaan para sa mas maayos na sweldo at benepisyo, at pakikibaka ng iba pang mga sektor na nangangailangan ng tulong at kalinga mula mismo sa ating pamahalaan, no? At naging papel ko na po yan ng 9 na taon sa Kongreso noon, at gagawin po natin sa Senado kung papalarin po at pipiliin ang ating mamamayan. All right. With that, Kong Teddy, salamat sa oras at good luck sa inyong pag-ikot sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Thank you, Kong. Maraming salamat din po. Magandang umaga sa lahat. Mga kaibigan, dating party list representative ng Bayan muna, Teddy Casino, isa sa mga kandidato sa pagkasenador sa May 2025 election. Bakit ikaw? The DZRH Job Interview for 2025 midterm elections.